sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Sinibak na sa pagiging alkalde ng Office of the Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos mapatunayang guilty sa grave misconduct. Kaugnay ito sa investigasyon ng Ombudsman sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. At nakitaan daw po si Go ng paglabag sa batas na paulit-ulit naman itong itinatanggi. Tinanggal din ng anti-graft body ang retirement benefits ni Guo at dinisqualify na rin makabalik o makaupo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Bukod kay Guo, guilty rin ang mga opisyal ng Municipal Business Permits and Licensing Office at ilang opisyal ng Bamban. At sila ay sinuspinde ng hanggang 3 buwan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At may team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Tayo'y ginising ng sandaling pag-ulan dito ho sa Metro Manila, kaya basa. Tila na ngayon, pero basa ang maraming kalsada sa Metro Manila. Kaya hinay-hinay lang sa mga motorista natin, sa mga nakamonitor sa atin, sa kanilang mga sasakyan. At yung lagi nating bilin, wag niyong masyadong ginigit-git ang mga nagmumotor. Lalo pat ang nagmumotor, andyan na, pamasaheros na rin yan. Pamasahero na rin. Marami dyan yung may mga sakay na pasahero. Yes. Medyo dagdagan natin ng konting, ano ba tawag doon? Pagbibigay. At ituring natin understanding. At ituring natin na sila'y sasakyan din. Tulad mong na parang ituring mo parang 4 wheels para mas malaki space na ibibigay mo Ayan, yung bang ituring mong isa rin siyang sasakyan at hindi ano ba tawag doon? Yung hindi panggulo sa kalsada. Hindi sagabal lang sa kalsada. Hindi siya dawag, hindi nuisance sa kalsada. Ganun ang tingin ng marami kasi sa mga motor Alam mo kung bakit? Kasi maraming nagmumotor ang dapat talaga ituring na nuisance. Dahil marami ang hindi talaga
dumaan sa proper training. Isip-isipin mong yan. makakita lang ng siwang na ganyan. Oo. Siwang. Tapos yung saktong-sakto lang yung motor niya. Yung konting-konti. Isisiksik. Ang sabi nga ni Yuel dito, balahibong pusa lang. Yuel, ba't naman balahibong pusa ang alam mo? Ano ba yan? Saan pa galing yung balahibong pusa? Balahibong pusa lang ang diferensya. Isisiksik pang mabuti ang kanyang sarili. Kaya naman minsan, mabubusit talaga yung mga motorista. Kaya nga yung understanding, yung ang kailangan naman, yung bang isipin mo lang na, naku, ito kainit-init andyan, nakikipagbuno sa traffic. Samantalang ikaw pasipol-sipol lang sa loob ng yung air condition. Naka 22 degrees. 22 lang. Medyo nagtitipid 16. Ayan. Kabubukas lang yan. Kabubukas lang. Medyo gininaw kanina si Kong Angel. Di ba? At yung bang konting mali lang, semplang kaagad yan at katawan niya kaagad ang tatama sa semento. Samantalang ikaw, magka-problema man, yung sasakyan mo lang ang... Tama din naman. Tama. Diba? Pero importante pa rin ang tamang kaalaman sa pagmamaneho sa lansangan, mapa motor, mapa four wheel, mapa truck, mapa bus driver. Naku, lalo na yung mga yan. Ang laking balita po nitong pinawalan ni Uncle Sam. Tatahitahimik si Uncle Sam. Natabunan tuloy yung pag-uwi ng ating mga Olympians, hindi na ihabol ng mga pahayagan. Yung pagdating sa kasi gabi na na-delay kung kaya tagal. Normally ang biyaheng galing ng Abu Dhabi ba o Dubai? Dubai yata Joel, Dubai kasi Emirates yata yung sinakyan nila from Dubai Paris. Dubai nga. So sa Dubai, naka first class nga si Chloe. Si Chloe, si Kaloy. Nakita ko sa picture. Si Chloe agad ang... siya nakita ko kaagad. Siya ang bumalandra kaagad sa akin. Pakalat. Tsaka ko pa lang na... Kaya baka gamitin mo na yung salitang pakalat. Hindi ko na siya gagamitin yung salitang pakalat-kalat. Tapos saka ko nakita si Carlos Yulo, ang ating... anong tawag doon? Two-time Olympic gold medalist. Ayan. Tapos pagdating ng Dubai, doon na sila sinalubong ng PAL. Philippine Airlines. Parang mabagal magmaneho yata yung Philippine Airlines ngayon. Ba't ba? Parang bumabagal na kayo magmaneho ngayon. Nagtipid ba kayo sa gasolina? Bang pinapatay ang makina para makatipid? Nasa area. Huwag yung gayahin si former Congressman Roquito Ablan. Si Congressman Roquito Ablan, pag nagmamaneho ng eroplano yon, yung yung single engine. Pabubueluhin. Tsaka papatain yung makina. Kaya yung tipid sa gasolina. Parang yung nung araw, ganun din ang ginagawa natin sa mga sasakyan, di ba? Sa mga jeep. Lalo kung pababa naman. Kung pababa naman. Ayan andyan ang mga picture, pinapakita natin sa DZRH television ang ating mga Olympians. Dumating sila yung pagbaba talaga kung batsero, mga 7:25. Past 7 na. Kaya ginabi na rin. Tapos matapos ang sandaling papahinga doon sa Heroes Hall dyan sa Villamor Air Base, ay tumuloy na sa Palasyo ng Malacanang. Inagpuna ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero interview si Carlos Yulo nung nandun pa sila sa airport. Hindi, sa Dubai siya na interview dahil sasabik na raw siyang umuwi. Na matagal na rin gusto raw niya makita yung kanyang mga kapwa manlalaro. Siguro ka-teammates niya sa gymnastics. At tapos siyempre yung kanyang mga kababayan. At ang kanyang pamilya ni Chloe. Nagulat ako dun Pamilya ni Chloe. Pamilya ni Chloe, yung sinabi niya. Talagang specific. Pamilya ni Chloe. Sabi ko talagang wala pa, hindi pa masyadong ayos. Yun ang inaabangan ko. Yun ang inaabangan ko. Hindi
di ba ikaw sabi mo nga pagdating, diretso ka agad sa bahay nila. Mukhang nabigo tayo doon. Sa ating inaasam. Baka naman, pero hindi baka naman. Kaya nga, Yuel, may tao na ba tayo doon sa, lalo na yung lolo? Yung lolo, si lolo, ang Lolo Boy. Lolo, hindi, si Boy Gonzales. Siya nag-interview. Si Lolo Rodrigo. Oo. Yung nagdala mismo at naging dahilan para matuto ng pagtatambling-tambling itong si Carlos Yulo. Sabi sasama sila sa parade nga sa araw na ito. At kung mabagal lang daw yung magiging andar ng parade, susunod sila. Sasama raw niya ang kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Yun ang lolo. Yun ang proud na lolo. Yung kanya ng mga tatay na hindi naman kasama sa away nilang mag-ina. Dapat. Matindi na pala inabot. May nabasa ako kanina na yung motor na ibinili ni Carlos Yulo, ibinenta na raw. Ibinenta na para maisoli yung pera kay Carlos Yulo. Ay sus, Mario. Kaya nga mukhang sabi ko, gano'n na pala ang nangyari. Akala ko naman nung magsalita yung nanay na ayos na. Siguro, baka naman di nakarating kay Kaloy yung mga sinabi ng nanay. Baka nga. Kaya naman kung nakarating may iba nakarating. Yun ang problema. Pero ang hangad nating lahat ay maayos ang pamilya at kapag yung ganyang Pilipino yun ang tawag natin, one of the greatest Filipino athlete natin masaya ang buhay, pati ang buhay pamilya niya. Masaya rin tayo. Siyempre. Para sa kanya. Ayan. Kaya mamaya subaybayan ninyo. Dito ho magsisimula sa DZRH. Dito po mismo. Dito po sila magpapahinga. Dito sa aming theater dito. Sa Aliw Theater. Aliw Theater. Bago simulan ang parada. Anong oras? Eksaktong oras, Sherwin? Yuel, alas 3. Alas 3 ng hapon. Kung kayo tatanungin din natin kung Bachero, kasasama din siguro ibang Olympian Kasama rin. Kasama rin sila. Si Kaloy kasi binigyan kahapon ng Pangulo ng 20 million. Wow. Tapos yung mga yung mga bronze medalist natin binigyan ng tig 2 million. Tapos yung mga hindi nagwagi pero sumali sa kompetisyon, binigyan niya ng tig 1 million pesos kahit hindi nakauwi ng medalya. Bukod pa 'yon doon sa bukod pa ba 'yon doon sa nakasaad sa batas na bukod to, special gift from the office of the president, from the president himself, Ayan, tayong lahat ay masaya diyan. At inuulit natin doon sa mga gustong sumalubong. Ito, kinlear na ho namin itong harap ng DZRH. Hindi na kami nagpark dito. Hindi na kami nagparada. Pinaklear na ho namin yan para mas maraming kababayan tayo ang pwedeng magpunta dyan. Alas 3 ng hapon. Sana naman walang ulan. Sana. Tanongin nga natin Pag-asa kung ulan. Sige nga. Alamin nga natin sa Pag-asa mamaya kung ano ang magiging lagay ng panahon. Lalo na mamayang hapon. Jerry Pato at Anthony Tapdos sa DZRH. Ito hong kay binabanggit namin kay Uncle Sam, natatahitahimik bigla na lang may pinakawalan mula sa kanyang tanggapan. Ayun pala. Yung bang dinismiss. Suspended lang ho kasi itong si Mayor, ang nagtatagong si Mayor Alice. Ngayon dinismiss na. At hindi lang basta dismissal. Meron pang perpetual disqualification from holding public office. Yung mga benepisyo, tanggal na yan. Kung ano mang benepisyo meron siya. Bakit ba? Bakit ba humantong sa ganitong desisyon ang ombudsman? Ano ba? Ano ba ang kanilang pinagbasihan? Ano ba ang pinagbasihan ni Uncle Sam sa kanyang naging desisyong ito? Pakinggan po nyo at babasahin ni Kumbachero kung makikita niya. Eto po, mga magulang. Pinapakita na pala natin. Sa 25-page decision approved by Ombudsman Samuel Martires, ganito po ang sinasabi. Narito po. Andyan na po. Ang sinasabi. This is what the 25-page decision states.
Narito po. Pakinggan po ninyo. A special panel, Ang isang natatangi na lupon may ice cream sa of ibabaw investigators ng mga investigador said ang nagsabi Guo's series of actions ang sunod-sunod na mga galaw ni Guo from when she was still a private citizen mula nung siya ay namamalagi pa lamang na pribadong tao in 2019 noong ano ba kahalagahan no? 2019 up to when she was elected mayor in 2022 hanggang siya ay mahalal na alkalde noong 2022 pointed to ay tumutumbok sa ulterior motives sa kanyang masamang layunin that were committed na nalikha na gawa with the willful intent na may sadyang hangarin to violate the law na labagin ng batas or disregard established rules. o ipawalang halaga ang mga nakatatag na mga alituntunin. Hindi lang pala yung mga ginawa niya nung siya ay alkalde na, kumpatsero, kundi yung mga ginawa niya mula pa nung yung mga pinagplanuhan at mga ginawa niya mula pa nung siya ay isa palang private citizen. Kumbaga sabi ni Uncle Sam, nagplano yan, pinlano niya yan. Ang patawag doon parang premeditated. Planado. Yung kanyang mga ginawang ginawang yan, lalo na ho yung pagbili ng napakalaking lupain na yon, na pagtatayuan pala ng mga puguan, at doon sa mga puguan na yon papasok ang mga operation ng mga kung ano-anong kriminal. Mga kriminal. Kaya siya at baka yung pagtakbo niya bilang alkalde. Kasama yun yung pinapalagay na kasama yun. Kasama yun sa kumbaga sa grand plan, sa buong plano sa paggawa daw po ng kabalbalan, sabi ho ng ombudsman. May itatanong ako sa iyo, Uncle Sam, kung ikaw man po'y nakikinig o kung gusto mo kaming kausapin. Ito po bang ganitong uri ng pagbutihin mo kung badyero ng kaso Uncle Sam na tinatawag na administrative case. Administrative case yan, ano, badyero? Hindi naman yung criminal, no? Hindi naman criminal. Administrative case ay pinapahintulutan ba na sumagot sa isang parang pagliliti sa husgado ang inaakusahan? Magandang tanong. At pwede pa bang i-apila yan? Pwede pa bang palagay ko pwede pa, di ba? Dahil sa pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration sa ombudsman mismo at pwede siyang umakyat sa Court of Appeals. Hindi Court of Appeals, Court of Appeals para sa kanyang pag-apila. Pag-apila. Ayun. Pero bukod diyan, meron pa hong wag nating kalilimutan na meron pang gumugulong na Guo Warranto Petition. Ayun, Guo naman yung pero kailangan pa ba yun? Mukhang itutuloy pa rin kung badyero. Kasi meron, sabi nga natin hindi pa final ito Meron pa siyang panahon para mag-appeal. Motion for reconsideration sa ombudsman at pwede pa rin sa Court of Appeals. Pero mukhang itutuloy pa rin. Itutuloy ng Office of the Solicitor General ang pagluluto nitong Guo. So dito sa dalawang binabanggit nating kaso na to, ang end result ay matatanggal siya sa trabaho pagiging alkalde. Sa pagiging mayor Pero alam po ba nyo na yung ipin-file na kaso ng COMELEC sa kanya na paglabag sa Omnibus Election Code isa pong criminal offense. Doon, yun ang may kulong kaagad. Yung pong criminal offense na yun, ibig sabihin ay maaari po siyang makulong doon. At hindi lang masibak. Meron pang nakapending sa Department of Justice na mga kaso may human trafficking at iba pa na maaari din siyang makulong doon. Nako, Mayora. Mayora,
Mayora, ayan na ang Antindi, mga kagagawa ninyo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Kaya ganun yung tanong ko bago lang tayo magpatalastas kumbatsero. Iniisip ko kung ano ang proseso sa sa administrative case tulad niyan ang resulta tanggal siya sa trabaho at may perpetual disqualification. Meron bang parang trial doon na nandun yung panel of investigators na nakaharap tapos nandito yung iniimbestigahan at nandun yung kanyang abogado tatanungin nung nag-aakusa yung parang isang husgado. Oo, kasi kung pagbabatayan ay papel-papel, di ba, nag-submit ng pleading, sapat kaya yun? Ayun nga. Yan ang malalaman natin. Tanungin nga natin kay Uncle Sam. Uncle Sam, magandang morning. Magandang morning. Oras po natin. Achi, Mr. Jelam Chang, Lakyam Diapsihun, 6:24 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wednesday, August 14, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga manggagawa sa Calabarzon may taas sweldo sa susunod na buwan. Team Philippines nakabalik na sa bansa matapos ang mahusay na kampanya sa 2024 Paris Olympics. Pilipinas naghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Senado sinimula ng himayin ang 2025 budget. Malaking bulto ng pondo mapupunta sa education sector. Stop and go traffic scheme ipatutupad ng MMDA sa homecoming parade ng ating mga Olympians. Online scam hub sa Cavite ni raid ng NBI, 524 na Pinoy tiklo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Good news sa mga minimum wage earners sa Calabarzon dahil inaasahang tataas ang kanilang daily take-home pay simula sa susunod na buwan. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, pinoproseso na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Calabarzon ang magiging wage adjustment. Sinimulan na rin ang public consultation sa petisyon para sa taas sahod ng mga manggagawa sa rehiyon. Sinabi ni Laguesma na batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suriin ang mga rates at maglabas ng kautusan sa loob ng 60 araw matapos ang anibersaryo ng huling wage order. Alamin lang natin kumbatsero kung ano ang magiging lagay ng panahon sa homecoming parade para sa ating mga Olympians. Nasa linya natin si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Alzar, magandang morning. Si Katunying at saka si Ka-Jerry. Hello po, good morning po Tony at Jerry at ganun din po sa lahat ng taga-subaybay. Sa tanong po yung kanina, maganda po panahon o fair weather po tayo sa araw na ito. Pero may chance pa rin po mga biglang buhos na ulan. So hindi naman ito hindi katulad nung naranasan po natin nung panahon pa nandito si Habagat at yung Karina. Yung Habagat po ay mahina at naapektuhan doon sa northern at central Luzon. Dahil dito may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa ay yung nga po, fair weather ho tayo, pero may chance pa rin ng mga biglaang buhos na ulan. Sa susunod na 24 oras, wala po tayong inaasang bagong LPA o bagyo
na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Yun. Wala rin tayong Gary 1 kaya safe naman po Pwedeng pumalaot pumalaot. ang magbabayan sa buong kapluan. Pero mamayang hapon, Alzar, mga alas 3 yung, Alas 3 yung parada. Magsisimula dito sa DZRH, dito sa CCP Complex. Star City. Star City. Tapos papunta dyan sa Manila. Anong tsansa na may ulan? Biglang ulan? Kadalasan pag isolated ay hapon. At, Nako. Opo. Pero hindi naman to, hindi naman to katulad ng panahon ni Hindi Karina. magtatagal. Hindi magtatagal. Sandali lang. Kadalasan ng mga isolated ay 30 minutes po ang matagal po. Ayun. Ayos. Good news yan, ha? Maraming salamat, Kuyang Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Good morning. Morning po. Yun. So, para panigurado, magdala na rin ng payong. Magdala ng Kasi payong. tagulan ngayon Talaga namang tagulan. Tagulan. Baka biglang umulan. Oo, kaya kapote. Yun. Ayan, pinakamainam. Ano? Tama, sabi ni Tatay Bonnie Aporo. Tama, ganun Tama. dapat. Mag-aabang daw sila dito sa Manila. Ayan. Samantala, balik Pilipinas na nga po ang ating mga atleta sa pangunguna ni two-time gold medalist Carlos Yulo at isang mainit na pagsalubong ang ibinigay sa kanila sa Malacanang. Pasado alas 7 ng gabi na lumapag ang PAL Flight 888 malapit sa Maharlika Presidential Hangar at sinalubong ang mga atleta ng kanilang pamilya. Dumiretso sa Malacanang ang mga atleta para sa isang awarding ceremony at hapunan at doon ay personal silang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dalawa nilang anak. Ang mga atleta ay binigyan ng Malacanang ng tig 1 milyong pisong cash incentives bukod pa sa cash na ipinag-utos ng batas para sa mga medalist, habang si Yulo ay nakatanggap ng Presidential Medal of Merit at cash reward para sa kanyang Golden Feet o tagumpay. Sa ibang balita, nagain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa panibagong panggigipit ng dalawang sasakyang panghimpapawid ng Chinese Air Force sa aircraft ng Philippine Air Force. Naganap ang insidente habang ang Air Force plane ay lumilipad sa ibabaw ng territorial waters ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, malinaw na sakop ng Philippine Airspace ang lugar kung saan nagsagawa ng mapanganib na pagmaniobra ang Air Force ng China at nagpakawala pa ng mga flare sa daraanan ng Air Force plane na nagsasagawa lang ng routine maritime patrol. Sa kabila ng insidente, nilinaw ng National Security Council na hindi ito makakaapekto sa nabuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinimula na ng Senado na himayin ang 6.35 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Pinaunahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Ulitin nga natin, parang mihina na sa atin si Secretary. Sino yan? Si Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang presentation ng Development Budget Coordinating Committee sa Senate Finance Committee na didinig sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Ayon kay Pangandaman, ang sektor ng edukasyon pa rin ang makakakuha ng pinakamalaking pondo sa susunod na taon na aabot ng 977.6 billion o 15.4% ng proposed budget. Sinundan ito ng DPWH na may 900 billion pesos na budget, kasunod ang DOH na may 297.6 billion. Kasama po sa mga tatanggap ng malaking alokasyon sa susunod na taon ang DILG, DSWD, Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. Susunod! Dito po! Nako, meron daw pumalit sa mga puguan. Meron daw mga may pumapalit sa puguan na ipinagbawal na ng pamahalaan. Yun. Ano kaya ito? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. Yan nga pala sa mga nag-aabang gustong magapera. Ang ating malakas agent ay andyan sa Bagong Baryo, Caloocan. Aba. Bagong Baryo, Caloocan. Alam niyo ba yung Bagong Baryo? Marami pong pinagpapahingahan si Edwin Duque dyan. Ang Sogo Hotel ay nasa Bagong Baryo. Magkakadikit yan. Ang Victoria Court ay nasa Bagong
baryo. Ayan. Kaya ito po tinatawag na Barangay 143. Ayun. I love you. Tingnan mo nga naman, ang ganda ng pangalan ng numero ng barangay. At andyan po ang ating Dr. Love. Dr. Love. Na si Sherwin Alfaro. Na Mamimigay ng pera. Patambay-tambay na siya dun sa Mahal Kita. Ayan. Alas 6:37 ang ating oras. EO Executive Optical for Quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras, merong ni-raid kumbatsero ang NBI dyan sa Kawit, Cavite. 20 siyam ng naaresto. May mga foreigner na naman. May foreigner. At mukhang ano ba klaseng foreigner may yan? Chinese, may Malaysians. Yung karaniwang nakikita sa mga puguan. Tama, yung mga singkit eh. Oo. Mga Chinese speaking. At yung kanilang operation parang puguan. Oo. So parang naging mga mini puguan. Mini puguan. Itong mga nangyayaring ito. Ganun ba kaya ang naging takbuhan ng mga nire-raid na mga malalaking puguan? Alamin nga natin kay NBI Director, kay Judge Jaime Santiago. Director, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Pa Jerry, Ka Tunying, magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin na po. Opo. Ano ho itong natuklasan ninyong ito sa Cavite? Ganun tama po ba? Ganun ang nagiging direksyon ngayon ng mga naisara o naipasarang puguan, nagtatayo ng mga mini puguan? Yun nga po ang naging observation namin mula nung ideklara ng ating Pangulo na ban na ang mga pogo, ay mukhang nag-i-split sila into small groups. Mm-hmm. At nag-o-occupy sila ng mga residential sub-village, gano'n. Uh-huh. So hindi mapupuna. Hindi mapupuna. Unlike yung malaking mga pogo, ay malaking building, di po ba ang inuupahan. Ngayon ho ay small houses na lang. Parang Director. small group. Small group na lang. Oho. Aba, matindi pala. So ganun ang pang ilan na ho ito na natuklasan ninyo, Director? Parang pangalawa na po ito na natutuklasan natin na parang nag-i-split sila sa small groups. Pero yun nga po, yung aking project na cybercrime patrolling, hindi po sila nakakalusot. Ano pong operation nila sa ganitong, kung maliit lang, kung bahay lang? Meron pa rin ho bang online na nagagawang mga sugalan? Ganun po ba? Ay, iba itong hindi sugalan, sir. Scamming talaga. Scamming talaga. Yung mga scam, yung crypto currency. Hindi naman yan na Director? Opo. Director, pakiulit nyo nga po yun, yung naputo lang kayo ng konti. Hindi naman ano po? Yung coins natin, di ba? Hindi naman yan talaga. Pero itong mga sindikato nito, ginagamit nila sa kalukuhan na yung Bitcoin. Kaya nga ho, masyadong delikado na. At ito po, yung natagpuan po namin recently sa Kawit, Cavite, nasa loob po ng isang subdivision, ang leader po nila 3 Chinese at 2 Malaysian. Ngayon, 24 Filipinos
working under them, yun, parang siyempre nakakaawa din yung mga mga kababayan natin, hanap buhay lamang, pero nagagamit po sila sa kalokohan. Pero madalas po yan na mga kababayan natin nagagamit, pero ang itinuturing natin silang victim, kaya lang kung nagpapalipat-lipat lang, Director, halimbawa nahuli itong puguan na to, tapos makikita na naman sa susunod na puguan, andun ulit. Ano bang pananagutan ng mga yon, ng mga kababayan natin? Sabi nyo nga naghahanap lang ng hanap buhay. Yan po, ibang istorya po yan. At saka actually although naawa tayo sa kanila at naghahanap buhay lamang, ay kasama sila sa sinampahan natin ng kaso. Ayun, kaso din sila. At dapat sila din mismo yung nagsusuplong ng mga ganyan, kung meron mga ganyang scam na operations. Ayun na nga po. Ang laging dinadahilan nila yung kahirapan ng buhay, yung hirap maghanap ng trabaho. Pero hindi po reason yun, hindi po justification yun para gumawa tayo ng masama. Pero malalaki rin ng bahay ito kung kayang mag-accommodate ng mga hanggang 30 mahigit na tao. Ano ho? Ay, sir, iba-ibang po yun, iba-ibang bahay ho, simultaneous. Iba-ibang bahay. Mario Josep, Small group po, ganun po, sir. Opo. Magkakakonekta ng iba-ibang bahay. Paano nyo ito natuklasan, Director? Ang galing naman, para matuntun nyo kaagad ito. Yun nga po, through our cyber patrolling, at siyempre, by that, nakakakuha po kami ng mga asset informer na kinukumpirm ang aming operation, ang aming surveillance. Pagkatapos nag-a-apply po kami ng search warrant para legal lahat. Hindi yung basta na lang namin binubundol, kundi talagang legal po. May search warrant po kami na arma. Na kinukuha, po. Teka, hindi ho ba kayo mismo pwede nang mag-issue ng search warrant, Judge? Ay, hindi po. Retired na po tayo. Agad na sana no? Judge ako. Okay, ito yung mga iba't ibang scam. Pero yung isabong, Director, may mga impormasyon kami na meron pa rin hanggang ngayong mga illegal na mga isabong. Sa inyo rin ba yon? Ay, yan pong isabong ay pinag-aaralan ng merong nagpanukala yata na matuloy yan. Hiningan na kami ng comment. Nagbigay na po kami ng comment namin opposing that yung legalization? Yes. Ayun, mabutit sinabi nyo. Sino pong humingi sa inyo, Director, ng opinion? Sa Congress. Congress. Hindi ko po matandaan kung anong committee, pero nag-submit yesterday lang po, pinirmahan ko yung comment namin, opposing po. Ano pong dahilan ng NBI? Ng pagtutol po nyo, ba't ganyan ang position paper ninyo? Sa dami na po na nangyaring krimen during the past, ay nahihirapan tayong masugpo pa rin yung mga ganun na kasi para ding pogo, may legal, sige, lilisensyahan natin yung mga legal. Pero ang dami pong nagsusulputan na illegal, yung ayaw magbayad ng tax. Saka po, Director, yung mga nasisirang buhay dyan, may mga kilala kasi ako ng personal na ay grabe ang nangyari sa pamilya dahil po nalulong sa isabong. Totoo po yun. At dahil sa isabong, bebet ka through online lang, hindi nakita na kung bata ka pa, minor. Kaya yun. Minor Opo. Nakakataya. Sana po naman bigyan ng malaking konsiderasyon ng mga policy makers natin yung pong inyong position paper. Pero alam niyo, bago lang last observation lang, gusto ko pong sabihin sa inyo na nakakatuwa po ang NBI ngayon. Very proactive po kayo mula naupo kayo dyan. At nung narinig ko sa inyo na hindi naman kayo techie pero sinasabi nyo
nagsasagawa kasi kami ng cyber patrol. Nakakatuwa naman si Lolo Jaime Santiago namin nagkukwento tungkol sa cyber patrol. Kumbaga, hindi kayo tatantanan ng NBI no? Ganun nga po. May capability naman po tayo mag-trace ng mga ganyan. Opo. Yeah. Salamat po at good luck at ipagpatuloy po ninyo yan, Director. Director, baka sa susunod, request lang po namin baka uubra na matutukan nyo rin yung mga sites, mga porn sites na napaka-accessible sa mga kabataan ngayon, na marami pong nalululong dahil sa walang pinipiling edad. Makakapasok ka dyan, baka naman kung sa ibang bansa ay nahaharang nila yan, baka dito sa pamamagitan po ninyo ay ng inyong cyber patrol team, cyber patrollers, ay mapuksa po yan, Director. Yes sir, actually po we are nagtatrabaho kami closely sa ating mga foreign counterpart. Sila din po ang nagbabato sa atin ng kung ano man ang nakukuha nila doon. Kaya remember yun pong na-save namin na mga bata na yung nanay grabe yun. Mga anak niya. Yun po sir ay nagmula sa ating counterpart sa abroad. Opo. Ay teka, may pahabol Director, yun daw yung controversial na raid sa Kingdom of Jesus at may binabanggit na yung isang regional director ninyo. Albaw. May kamag-anak daw doon. Ano po ba 'yon? Hindi po totoo yun. Nag-conduct na po ako ng investigation. Si RD Albaw ay mukhang matino naman pong tao at siya ay na-appoint dyan sa Davao October 2022. Panahon na ni BBM. Pangulong BBM na po ang presidente natin. So, wala pong kinalaman ng previous administration sa pagkaka-appoint niya diyan sa Davao. Ngayon po, during those days, bagong upo, natural lamang po na yung mga prominent na tao magbigay-pugay ka. Cortical, sir. Alam niyo naman po yun. Miski ako naman po, pagkaupo ko dito, lumapit po ako sa mga mga prominent VIP people. Nag-cortical po ako at sabay hingi ng suporta. Ganun po yun. Kung yun nga pong si Arlene Stone, sinasabi niya, siya pa mismo nagbibigay ng envelope, hindi ko po nakikitang may masama doon because during that time ay pilantropo si Pastor Kibuloy, tumutulong po sa lahat talaga. At yung si Arlene Stone, considering nandun siya, therefore legal pa yun, maayos pa ang takbo. Pero ibang usapan na po kung ngayon at present ay kumukuha pa rin si RB Albaw, ay kakatiguhin ko siya. Hindi pwede yun. Ano po yun? Inamin po ba ni Director Albaw na tumanggap siya ng halaga o anuman? Noon, kahit noon kay Pastor Apollo Kibuloy? Maaari pong hindi po directly, pero yun po yung nag-cortical sila nang bago siyang appoint yan, ay maaaring ganun nga ho. Director Albaw, ano bang maitutulong natin sa NBI? Yung mga donasyon, mga donasyon. Oo. Tapos sir, kung natatandaan niyo po, meron tayong operation na nangyari sa recently lang po. Nag-umpisa kami, nahanap nila 200 certificate of birth na late registration. Ngayon po, umabot na po ng 1,500 yan. At we prepared a case against the local civil registrar dun sa lugar na yun. At sinabi ko nga po sa ibang regional director to start looking for yung mga ganyang scheme. Si Director Albaw po yung nag-umpisa po noon. Kung siya may connection sa kung saan man underworld, bakit ka pa bulabugin yung
yung late registration scheme na yan. Opo. Kaya naniniwala po ako sa kanyang sinasabi, sir. Opo. Okay. Director, sa susunod na magpa-follow up ulit kami sa mga issues na yan. Salamat po sa inyong oras. Thank you, Director. Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Opo. Si NBI Director Jimmy Santiago. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RTP Oras! Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Mamigay nga tayo muna ng pera, Norman! 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, dyan sa Barangay Bagong Baryo. Go, go, go! Yes, klato din ka, Jerry. Ito na nga ang ating winner sa ating DZRH Mas Malakas Pro dito sa Barangay Bagong Baryo sa Caloocan. Bagong Baryo pero parang luma na. Pero bago pa man, ito nga, nakapila dito sa Barangay Health Center ng Barangay Bagong Baryo. Itong ating winner dahil na-check po natin habang nagtatanong-tanong tayo kung may nakikinig o nanonood pa sa DZRH. Mataki mo, naka-tune in sa kanilang cellphone. Itong si Danay habang nakapila sa health center. Ano ba pinipilahan nila dyan? Magpok po. Ako po si Mampe Magpok. Mampe. Si Pe. Magpo. Kaano-ani po si Alice Goo. Magpo. Chinese po kayo? Hindi po. Magpok. Pero ba't yan napili Magpo? Magpok. May sa dulo. Magpok. Taga saan po mga taga Magpok? Dito po sa Serona. Dito rin sa Barangay Bagong Baryo. Dito na po rin sa mga Magpok. Ano daw ba Sa anak ko po, ipapagamot ko. Ipapagamot yung anak ko ngayon sa health center. Dahil alas 6 pa lang, nakapili na kayo. Alas 6 pa lang ng umaga. Ka Jerry, ka Anthony. Alas 5 pa lang. Bakit ano daw problema ng anak? Tating, ano problema mo? Ba't ka magpapagamot? Magpapapit to work po sana. Fit to work. Kailangan ng fit to work certification. Certification. At dito po. Dahil nagkasakit at pagkatapos ng sakit, kailangan may fit to work na magagaling sa health center para makabalik sa trabaho. Ano trabaho mo? Ano po, cashier po sa SM po sana. Cashier para ka rockstar. Inayos pa ang buhok ko. Inayos pa talaga, di ba? Pero parang malaking bulas sa Sherwin, ha? Yung bata. Malaking bulas to. Cashier, no? Cashier. Mukhang pasinop sa pera to, Anthony, Jerry. Baka naman, katonil. Ilan taon na? Ilan taon ka na? 18 pa lang po. 18? Kadetibo mo lang. Na-19 na po sa November 7. Magda-19 na. Magda-19 na. So, may experience na ba sa pagkakasir? Ito, may job interview to kagad. May experience na ka na ba sa pagkakasir? Pero ano po, ang experience ko pa lang po, nagtrabaho po ako sa sesto po muna kasi ang hirap po kasi nag-iikot-ikot po. Tapos nakakaingal po. Lang po, ikutin niyo po yung sa dealer po. Tapos dala-dala niyo po yung mga products ng sesto. Kaya po ko sa SM na lang. Nasa chiller ka nagtatrabaho dati? Sa loob ng yelo? Sa sesto po. Sesto. Sa chiller siya nagtatrabaho, ganito kapahit na babae. Hindi, pero hired na pala siya. Fit to work na lang kailangan eh.
hard ka na, no? Hard ka na. Opo. Huwag mo nang piratahin. Huwag mo nang piratahin. Huwag na natin sirain ang kinabukasan ng batang to. Pero hindi masisira dahil talaga namang mananalo. Sino bang paborito ng announcer po pag umaga? Si ano po, Anthony Taberna at Jerry Baha po. Si Anthony Taberna at Jerry Baha, meron kang 1,000 pesos. Hawakan mo yan. At syempre meron ka ring grocery bag. Wow. Yun. At syempre meron ka ring umbrella. Dito lang talaga sa Bagong Baryo ako nakakita ng aso. Ibinebenta rin. Ayan, no? Tulog na tulog. Wag mo nga guguluhin. Baka... Hindi ko alam kung magkano kilo ng batang asong to. Yan, gisingin mo na ang lasing. Ang asong tulog. Ano masasabi nyo, nanay? Maraming salamat po sa tulong na ito. Malaking bagay po ito para sa akin. Oo, nako. Ang panawagan din ng mga nakapila dito sa health center, sana daw aga-agahan ng doktor. Kasi alas 5 pa nakapila na sila rito. Oo nga naman. Sa health center, alas 7. Alas 8 daw nagbubukas ang health center. Tapos dapat ng doktor, alas 10. Ay, ganon. Minsan alas 10. Anong health center nga uli yan? Nakikinig sa atin lagi ang taga City Hall eh. Oo, si Mayor Along. Mayor Along malapitan. Bagong Baryo, Zone 1. Health center. Yun, Mayor Along. Baka naman. Saka kay Dr. Mabel Season. Naghihintay na magbukas yung health center para matignan sila. Dahil may mga bata pa yan, umitanggol pa rito na magpapatingin din sa health center. Hindi ba pwedeng yung health center parang 24 hours din na may nakatao? Dapat. Kahit na emergency health clinic. Di ba yung nandiyan sa barangay, kahit isang tao, 2 tao na marunong man lang mag-BP o mag-first aid. Di ba? Yan, tignan yung bata din. Hindi, seryoso. Nagme-meditate yung bata, wag mong guluhin. Oo nga. Huwag mong guluhin. Busy sa cellphone. Dapat talaga na may mga ganitong health facilities na bukas sana 24 oras din dahil lalo sa Bagong Baryo dito napakalaki pala nitong Bagong Baryo. Napakaraming tao. Dito pa lang nga sa harap yung mga taong nakikita mo pa lang yan, yung marami. Paano pa yung mga nakatago doon sa mahal kita mga ayaw lumabas. Ayaw lumabas. Kasi nag-extend pa ng oras. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa motor lang sa DZRH. Mas malakas promo ice number 6. Sugarin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yay! Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 14 ng Agosto 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Heroes Parade para sa mga Olympian na arangkada na. 300 tauhan ng MMDA ipakakalat. Paris Pinoy Olympians na hindi pinalad na manalo tumanggap din ng tig 1 milyong piso mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaso ng leptospirosis sumipa na ng 17%. Dengue cases tumaas din matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at ng habagat. Mayor Alice Guo sinibak ng ombudsman bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Isang secure sa isang paaralan sa Negros patay sa saksak ng 3 menor de edad. 35 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa isang dayuhan sa NAIA Terminal 3.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:10 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cancer Center. Balita. Personal na sinalubong ng First Family ang Team Philippines na sumabak sa 2024 Olympics. Kasama ng first couple na sumalubong sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at iba pang atletang Pinoy ang kanilang mga anak na sina Joseph Simon Marcos at William Vincent Marcos. Isang masarap na dinner ang sumalubong sa mga atleta. Kabilang ang ang ulam ay salmon belly na sinigang flavored with kamyas. Roast US Angus ribeye with mechado sauce na may kasamang sweet potato at sauteed French beans. Samantala ang dessert naman daw. Ano ulam? Talagang pinagtakam nyo pa kami. Ano ulam? Sinigang na salmon belly. Ay, sarap. Na inasima ng kamyas. Kamyas ang ginamit na pang-asim. Tapos mayroong Angus ribeye. Yun. Baka may bangus din. Angus. Ribeye, kumbadero. Steak. Steak. Tsaka sweet potato. At tsaka sauteed French beans. Ayan, ang may dessert pa na flourless chocolate. Meron ding cake at pistachio macaroon. Walang harina yung chocolate? Wala raw. Flourless. May at dalandan juice at namili kung anong gusto daw ninyo, coffee o kaya tea. Ayan. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang galing ng mga Pinoy Olympians at ibinigay nitong karangalan para sa bansa. Yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo ng mga pamilya ninyo. At alam naman natin, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. At napakahalaga. At ngayon, it is now in the international stage. And so, we can see that ulit, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Walang umuwing luhaan sa mga Olympian na sinalubong at pinarangalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kagabi. Ito yung makaraang personal na iabot ng Pangulo ang cash incentives ng mga atleta na pinangunahan ni two-time gold medalist Carlos Yulo na tumanggap ng 20 million pesos sa ilalim ng Expanded Athletes Incentives Act. Bukod kay Yulo, iginawa din kagabi ni PBBM ang tig 2 milyong piso sa mga atletang nakasungkit ng bronze medal na sina Pinay boxers Nesty Petesio at Ira Villegas. Habang ang lahat naman ng mga atletang Pinoy na sumabak sa Paris Olympics 2024 ay binigyan ng tig 1 milyong piso na mula sa Philippine Sports Commission. Samantala ang mga coach naman ay mabibiyayaan din ng tig 0.5 milyong piso. Uy, ayos ha. Samantala, all systems go na ang MMDA sa Philippine Olympians Homecoming Parade sa araw na ito. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, nasa 300 tauhan ng i-deploy kabilang mga traffic enforcers at street sweepers na siyang titiyak sa kaayusan at kalinisan sa parada. Sisimulan ang parada ganap na alas 3 ng hapon dito po sa DZRH, Aliw Theater at magtatapos sa Rizal Memorial Stadium kung saan idaraw sa isang maikling programa na libre at bukas sa publiko. Ngayon pa lang daw may mga excited na. Si Ka Jerry Labasan, kumbatsero, ay nag-text na. Andun na raw siya, nag-aabang na raw siya sa mga tubuhan ng mga yulo. Hindi yata kasama sa Canlubang, Laguna.
Ka Jerry, hindi kasama yan. Hindi kasama sa parada ang Kanlubang, Laguna. Pero balikan natin ang Liberiza, yung lugar ni Kaloy Yulo. Alamin natin ang sitwasyon doon. Ando ng ating RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, dito tayo sa bahay ni Kaloy Yulo sa Liberiza. Pero wala pa, tulog pa si Mang Roberto o si Mang Boy, ang kanyang lolo at ang kanyang mga magulang, kaya tulog pa rin. Hindi ba Rodrigo? Hindi ba Rodrigo yung o iba pa yun? Rodrigo pala si... Kala ko sino Roberto yung... Baka ibang bahay yung napunta mo. Hindi raw ba dyan umuwi si Kaloy? 3 taon na hindi dumadalaw dito sa Liberiza. Saan na raw bang bahay? Saan na raw ba umuwi si Kaloy? Noon pa raw, may mga kondo ng... nasa kondo. At kahit na nasa bahay siya dati, sabi ng mga kapitbahay, ay hindi naman naglalabas. Ito si Kaloy, training lang at bahay. Ayan, yan pala itsura ngayon dyan sa Liberiza. Mayroon ng mga litrato niya. Banderitas. Tapos may mga banderitas. Parang piyesta. Yung litrato galing ng inilagay ng galing daw ng City Hall, mga grupo ng City Hall. Pero itong mga banderitas, kaya may banderitas, piyesta dito sa lugar. Oo. Tapos yung piyesta pala. Akala ko natapon nang pala. Ano ba ang plano ng mga ng mga kamag-anakan at mga kapitbahay diyan? Yung mga kapitbahay, kausap ko kanina si Mang Oscar, tayong balato diyan. Pala si Kaloy, ang sabi niya, sisili pa rin siya sa pagdumaan dito sa area ng Liberiza sa Adriatico. At patungo dito sa Rizal Coliseum. At dito nga dadaan. At yung iba, sasalubong. Yung ibang mga kapitbahay, mukhang sabi nila, hindi na raw sila titingin. Manonood na lang sila ng TV. At yung kausap ko kanina si Mang Oscar, ay yun nga ang gusto nilang makita. Si Kaloy, kahit man lang dumaan dito at kumaway, malaking bagay na yun sa kanila ng mga taga-bata. Yun ang request nila. Yun ang request nila. Ano? Oo, yun ang request nila. At napagod daw si Mang Boy. Yung kanyang lolo na kaya tinanghali ng gising. Nagigising na. Pag dumarating ako rito sa unang nagigising, alas 6 ng umaga pa lang. Pero ngayon, tulog pa. Kinakato ko nga sabi, walang... may kumakatok na nga ako sa bahay, walang sumasagot. Sige, mamaya balikan natin sila dyan mamaya, boy. Oo, at siguro kapiraso lang, Jerry, Anthony, yung panayam natin kay mga Oscar na nag-aabang din dito sa area ng Liberiza. Come in! Ayos. Pero hindi naman dumadating dito. Ilang taon na po di dumadalaw? 3 years na Mula nung? 3 years na. Mula po ng ano? Mula nung yun, nung Asian Game. May 3 years na yung Asian Game, di ba? Opo. Lumaka-gold. Yun. Mula nun? Yun ang sabi ng mga kamag-anak dyan. Ako, doon na ako nakatira. Dati dyan. Hindi ko rin naman nakikita yung batang yan. Mag-aabang po kayo mamaya sa parada? Mag-aabang pa rin kayo? Siyempre. Abangan natin. Proud tayo rin. Bata yun dito. Dito pinanganak yun Parang walang paghahanda po yung barangay. Tignan mo. Di ba? Mapupunan nyo yan. Tignan nyo. Lungkot Dati? Dati masaya yan. Hindi nagpunta. Kaya wala na rin siguro. Hindi na nano ng barangay. Yan. Hindi na nano ng barangay. Anong malang ayan mo man lang kahit di na siya umuwi sa bahay niyan luma. Di ba? Pinagmamalaki siya ng batang... May hugot. May hugot. Gusto nila ay dumaan si Kaloy dito. At siyempre masaya sila itong mga residente dito sa Liberiza. Pero yung iba naman namaya ay mag-aabang dito sa area ng paraisong pambata na kung saan nahubog itong two-time gold medalist natin ng Paris Olympic na si
Carlos Yulo. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, parehas tumaas ang kaso ng dengue at leptospirosis sa bansa. Ito'y matapos ang panalasa ng bagyong Karina at Habagat. Sa data po mula sa Department of Health, sumipa sa 33% ang kaso ng dengue hanggang nitong ikatlong ng Agosto na may kabuang 136,000 cases plus cases. Tumaas naman ng 17% ang kaso ng leptospirosis, katumbas ng 2,115 mula Enero hanggang nitong buwan ng Agosto. Ang mga nasabing data, 364 ang nasawi sa dengue, 224 naman ang namatay sa leptospirosis. Tuluyan ang sinipa ng Office of the Ombudsman sa pagiging alkalde ng Bamban si Alice Guo. Ito'y matapos mapatunayang guilty si Guo sa kasong grave misconduct na inain laban sa kanya. Bukod sa pagkasibak bilang alkalde, tinanggal din ng ombudsman ang lahat ng kanyang retirement benefits at hindi na ito maaaring humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. May 10 araw naman si Guo para maghain ng counter affidavit sa isang hiwalay na kaso na isinampa ng COMELEC. Yun. Samantala, may iba pang opisyal ng Bamban Tarlac na hinatulan ding guilty ng ombudsman at sila ay suspendido ng 3 buwan. Susunod! Dito po! Uy, tuloy pala ang tigil pasada ngayon. Aba. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan mamaya. At ang piso patuloy ang paghataw kontra sa dolyar. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 727. This time. Kumbachero, nananawagan lang po tayo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay takot pa rin sa bangko na nag-iipon po ng pera sa kanilang mga alkansya. Wala nang problemang mag-alkansya. Okay naman mag-alkansya. Pero yung medyo lumalaki na yung pera mo, tapos nasa ilalim pa rin ng unan at nakabaol pa din. Naku po. At nakasiksik pa rin kung saan-saan dyan. Hindi naman natin sila masisisi, pero meron pa pala talagang mga ganun tao. Ano yun? Mga takot sa bangko. Maaari. Mga kung saan-saan nilalagay ang pera. Baka nai-intimidate nga kung batsero, baka iniisip pangmayaman lang yung bangko. Pero isa pong malaking misconception ho yan, mga kababayan, lahat po ay welcome sa bangko kasi ipinagkakatiwala natin ang pera natin sa kanila, tapos syempre may benepisyo rin tayong nakukuha in return. Tama, kumbatsero. Huwag po kayong matatakot pumunta sa bangko kasi sa BDO laging may nakaantabay na customer relations officer o assistant para sa ating transactions sakaling di nyo alam ang gagawin. Kahit po dun sa paggamit ng mga digital services nila o yung mga machines, tuturuan din po nila kayo doon. Subukan nyo po at pag nandun na kayo sa BDO, tiyak na magiging komportable kayo sa tulong ng mga BDO frontliner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:34, tuloy ang mga pangunahing balita. Patuloy ang paglakas ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos magsara sa 56.96 ang palitan noong kahapon kumpara sa 57.31 noong Lunes. Ito ang pinakamagandang performance ng peso magmula nitong Abril 15 ngayong taon na nagsara sa 56.80. Timbog ang isang South African national matapos mahulihan ng 5 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 35 million pesos sa NAIA Terminal 3. Mag-aalas 6 kagabi nang mapansin ng mga tauhan ng paliparan ang kahinahinalang gamit sa bagahe ng suspect na si Jolene Plessis. Nakumpirma ng Bureau of Customs NAIA sa tulong ng X-ray at physical inspection na shabu ang nilalaman ng bagahe ni Plessis na kalalapag lang mula Abu Dhabi. Agad namang dinala sa kustodiya ng mga otoridad ang suspect at tinurn over sa PIDEA
ang nakumpiskang droga. Ibinasura ng Department of Agriculture ang hirit na magdeklara ng state of calamity bilang tugon sa pagtaas sa kaso ng African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga hakbang na silang ikinasa para mapigil ang pagkalat ng ASF, kabilang ang pinalakas na border control, agarang programa sa pagbakuna, bukod sa itinaas na ang compensation sa mga apektadong magbababoy upang mapigil ang pagkalat ng sakit. Tiniyak din ni Secretary Laurel na kahit tumataas ang kaso ng ASF ay hindi maapektuhan ang supply at presyo ng karning baboy. Ayon pa sa kalihim, may binabalangkas na ang Department of Agriculture na iba't ibang paraan upang malabanan ang pagtaas pa ng kaso ng ASF. Bagyang tumaas ang satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa survey na isinagawa ng Oculum Research and Analytics, kalahati o 50% ng mga Pinoy ang nasiyahan sa performance ni Marcos Jr. bilang Pangulo. Bahagyang mas mataas ito sa 49% na nakuha ng Pangulong Marcos sa unang quarter ng taon. Sa nasabi ring survey, bumagsak naman ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte mula sa mataas na 75% noong unang quarter ay naging 64% sa second quarter ng taon. Ito ay may diferensyang 11 percentage points. Mula nang i-anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawal sa pogo, nagbago na raw ng mukha, nag-transform ang mga puguan sa bansa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na may mga nadiskubre silang operasyon pa rin ng pogo sa Kawit, Cavite kung saan ay maliit na lamang o mga mini pogo hub na sa bahay na lang nagsasagawa ng operations. Sa ganito anyang paraan ay hindi gaanong mahalata ang kanilang scam. Kung hindi sugalan, sir. Kaming talaga. Yung mga scam, yung crypto coins. Currency. Hindi naman yan na scale talaga. Pero itong mga sindikato nito, ginagamit nila sa kalukuhan na yung Bitcoin. Kaya nga masyadong delikado na. NBI Director Jimmy Santiago. Suportado ng Department of Labor and Employment ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero na nakakaapekto sa productivity ng bansa ang sobrang holidays. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, dapat ay balanse lang ang holidays para mapanatili ang productivity ng mga manggagawa at competitiveness ng industriya. Kapag masyado raw marami ang holiday ay posibleng makaapekto ito sa mga pumapasok na investors. Bukas naman ang DOLE para talakayin ang isyong ito sa mga maaapektuhang sektor. Nilinaw naman ni Senate President Escudero na hindi naman niya gustong bawasan ang holiday sa bansa kundi ayaw lang niyang dagdagan pa. Yun. Wala naman. Tuloy ang tigil pasada ng grupong Piston sa araw na ito. Ang sagot ni MMDA Chairman Romando Artes, tuloy din naman ang number coding sa araw na ito. Kahit may transport strike. Kaugnay niyan, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan. Metro Manila ngayon. Dito sa Pasay, alamin natin ang sitwasyon. RH15, Giselle Recafort. Coming, Giselle! Ka-Jerry, Katunying, maaga pa lang kanina nagsimula na magtipon-tipon itong mga miyembro ng Piston dito sa kanilang terminal sa Heritage sa Pasay City para sa kanilang transport strike. Sa ilang saglit lamang, lalaga na itong mga tsuper at operator ng traditional jeepney sakay ng 2 jeep welcome rotonda sa Quezon City at saka naman magtutungo pa Mendiola sa Maynila sa kabilaya ng paalala ng Manila Police District na bawal yung kilos protesta sa may bahaging yan ng Kabisera. Ayon sa
Pangulo ng MV Bajoda na si Eduardo Guelia. Nasa 40 miyembro ng Piston dito lang sa kanilang terminal yung lalahok sa pagkilos, pero ngayong araw lang daw ito at hindi nila tatapusin yung transport strike ng Manibela hanggang Biyernes. Pinag-aaralan umano ng Piston na makipag-usap sa mga senador matapos ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy yung Public Transport Modernization Program sa kabila ng ipinasang resolusyon ng mataas na kapulungan. Sabi naman ni Christian Mariano, team leader ng Pasay Traffic, nakahanda yung lokal na pamahalaan para magbigay ng libreng sakay sa mga maaapektuhang mananakay. Sa ngayon, wala naman tayong namomonitor na mga stranded. Pakinggan natin yung bahagi ng aking mga panayam. Sa amin po, wala ang sa akin lamang po. Nahingi po kami ng pasensya sa kanila kasi po yung pinaglalaban namin para din sa kanila, para sa lahat. Opo. Ang LGU. Handa naman po tayo, may mga buses o L3 na magmumula sa local government ng Pasay. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. May libreng sakay si Chairman Don Artes ng MMDA pati na mga LGU. Para po ito sa mga maapektuhan ng Tigil Pasada. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, naka-standby na ang 5 unit, hindi bababa sa 5 unit ng libreng sakay ng Metro Manila Development Authority para sa 3 araw na transport strike ng mga grupo gaya ng Piston simula yan ngayong araw. Ayon sa MMDA, maliban pa ito sa kanya-kanyang unit ng libreng sakay, mayroon ng mga lokal na pamahalaan gaya nitong ating nadaanan sa lungsod ng Pasig. Minaliit ng pamahalaang syudad ng mariing o maaring epekto ng strike dito sa Pasig City. Patay umano roon sa rutang inilabas ng Piston na pagtitipunan sa Welcome Rotonda patungo sa Menjola. Pero binabantayan pa rin ng kanilang Traffic and Parking Management Office kung saan maaring mag-apekto ang pasero lalo na kapag rush hour. Binaybay natin yung Pasig Boulevard kasi noong Lunes maraming mga kahit papano yung na-stranded doon hanggang sa Caroncio Avenue at dito sa paligid ng Pasig Mega Market may mga buwabiyay pa namang jeepney at wala pa tayong nakikitang stranded. Maliban sa hilera ng Pasig Transport Vehicles na naka-standby, nakakalap na rin ang mga pulis sa area para siguruhin ang kaayusan ng mga karaniwan ay pinagdarausan ng kilos protesta o ng programa ng grupong Piston. Dito naman sa terminal ng TPP Joda, ito yung rutang Pasig hanggang sa May Tagig. Sa dating membro ng Piston, sinabi nila sa atin, Jared Anthony, na sila ay kumalas na sa nasabing progresibong grupo, pero sila ay hindi pa rin nagpatala sa consolidation sapagkat naniniwala silang gusto pa rin nila na maangkin o sila ay magmay-ari ng kanilang mga individual franchises sa ilalim ng Transport Modernization Program ng pamahalaan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Parang ang sarap magsarsyado ngayon, kumpatsero. Oo nga, kapag magsasarsyado ka, kailangan mo na maraming kamatis. Eklog at kamatis. Ayan. Alamin natin ang presyohan ng kamatis. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, kung nitong nakalipas na mga linggo o mga araw ay nasa 200 piso o higit pa sa ibang mga palengke yung presyo ng kada kilo ng kamatis, ngayon ay nasa 40. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ba't ang mura ng presyo ng kamatis? Hindi pwede yan. Mura naman. Napakamura naman yan. Maguguluhan na tuloy yung ating mga magsasaka. Kapag nagtataas yung presyo, parang ayaw na natin silang kumita. Kapag mataas yung presyuhan, kaya merong pagtatampo yung mga magsasaka. Pag nagtataas daw yung presyo, parang ayaw na raw natin silang kumita. Pero ngayong araw na ito, Jerry Anthony, yung dating presyong 200 na kada kilo ng kamatis, nasa 40 hanggang 50 pesos na lamang dito sa Balintawak Market, dito sa Quezon City. Ito yung presyuhan ngayon. Kasunod nitong pagtaas nitong nakalipas na mga araw. Pero kung gusto ninyong antayin pa, yung binabanggit nitong ng grupong Sinag, partikular na nitong si Caro Sendoso, sa susunod daw na mga araw ay maring bumulusok pa sa presyong 5 piso hanggang 10 piso
yung kada kilo. Ganon. Doon mo makikita kung Bachero at Val, may problema talaga tayo eh. Yung bang yung pagmamanage ng ating farming schedule, kalendaryo. Yung kalendaryo, kung Bachero. Isip mo, kung aabutin ng 5 piso ang presyo, eventually, anong mangyayari doon sa... Kaawa-awa na yung mga magsasaka natin. Itatapon na yan. Ngayon, maaaring bumagsak sa ganon. Pagkatapos nun, sigurado yan. Tataas na naman yan. Sipa na naman ang napakamahal yan. Di ba, Val? Correct. Kaya nga, ang binabanggit ni Agriculture Assistant Secretary at spokesperson na Arnel de Mesa noong isang araw, pinamamadali na nitong si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. yung pag-construct ba ng mga post-harvest facilities, yung mga cold storage facilities, para kapag panahon na marami yung ani ng ating mga magsasaka, ay maiimbak muna na magagamit kapag panahon na hindi panahon ng kamatis o anumang partikular na produktong agrikultura, doon naman nilalabas para mabalanse yung presyo at magtuloy-tuloy. Kung 50 ay 50 sa loob ng mahabang panahon kahit hindi na kamatis season o anihan na nabanggit na anumang mga produkto. Kaya yun yung doon nag-invest ngayon yung Department of Agriculture sa mga post-harvest facilities na dapat na gawin sa iba't ibang mga probinsya, sa mga agricultural provinces dito sa ating bansa. Doon sa iba pang mga presyo, ang mababa na rin yung presyo ng mga produkto na galing ng Baguio dahil yung repolyo na umabot ng 80 hanggang 120 pesos nitong nakalipas na mga araw at linggo, 40 pesos na lamang, Jerry Tantoni, yung kada presyo. Yung patatas naman, 65 pesos, sumabot ito ng 50 pesos pa, itong presyo ng patatas. Pero yung hindi nagbabago ay ang presyo ng carrots dahil nasa 120 pesos pa rin yung presyo ng kada kilo. Yung baboy, siyempre, Balintawak Market ito, Jerry Tantoni, yung presyo ng baboy, nasa 270 pesos lamang yung kada kilo, habang yung manok naman ay 185, yung tilapia, 120 pesos ang kilo, habang yung galunggong ay 150 pesos ang kada kilo. So yan pa rin yung presyo ng mga pangunahing bilihin mula rito sa tinutubog na Balintawak Market dito sa Quezon City. Kasama ko sina Dennis Villanueva Sr. at Jamaica Laika May D. Esmael Jr. Ako naman, Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:47. Diyan na raw. Andyan na ang float na gagamitin sa Heroes Parade mamaya. Tinangan natin Yuel Reyes. Coming, Yuel. Good morning, Jerry, Katunying, all systems go na nga ang Metropolitan Manila Development Authority sa gagawing Grand Parade para sa ating mga atleta na sumabak sa Olympics. Kagabi dumating sila at ngayon meron na rin mga mangilan-ngilan dito na sumisipat, Katunying at Jerry, sa itsura nung float at makikita nga natin dito sa ating Zoom. Dito tayo ngayon sa harap ng Aliw Theater sa Pasay City at kitang-kita yung malaking mukha ng ating Olympic two-time gold medalist na si Carlos Yulo, ang ating considered na rin na bayani. Ilan yung float na gagamitin, Yuel? Jerry, sa nakikita natin dito merong tatlong float. At itong float na pinapakita natin ngayon, dito yung malaking larawan ni Carlos Yulo. Mahaba, ano? Mahaba, oo. May kalakihan din ito, Jerry. At maganda. Actually, kaiba doon sa ibang nakikita nating ordinary mga float. May kalakihan din ito. Kaya talagang makikita ng ating mga kababayan na maglalakad o mag-aabang sa iba't ibang mga ruta yung ating mga atleta. Ulitin ko nga mga Jerry, yung parada magsisimula dito mismo sa harap ng Aliw Theater sa Pasay City. At sa harap ng DZRH. Harap ng DZRH kamo. Mismo ng DZRH. Sa katutungo Parongas Boulevard, Burgos Avenue, Finance Road,
Taft Avenue hanggang sa makatungo ng Rizal Memorial Sports. Doon sasakay si Kaloy sa pangalawa, tama? Yung may litrato niya? Oo. Di ikaw din, doon ka rin sasakay, Yuel. Antabayanan natin yan, Jerry, kung makakasampa tayo. Pero kita natin yung malaking Olympics logo dito ng sa inaasahang sasampahan ng float ni Carlos Yulo. Base sa naging preparasyon kahapon, papalibutan nito ng mga tauhan ng PNP, gayon din ng MMDA hanggang sa matagumpay na makarating sa Rizal Memorial Sports Complex itong 3 float kasabay ng iba pang convoy sa Grand Parade mamaya. So yan muna ang latest mula dito sa harap ng Aliw Theater sa Pasay City para sa Grand Parade mamaya sa Olympics. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Yuel! Pangunahing balita sa showbiz. Ay! Sino ito? Sino itong showbiz reporter na manghang-mangha daw at nalula sa laki ng bahay na ipinatayo ng isang sikat na artista? 100 million. Inaabangan niya ni Tito Kayamanda at Lenny Kayamanda. Maganda morning. Good morning. At birthday ngayon ni Ninong Baby Asistio, ha? Ay! Kong baby. Happy birthday. Kuya Boy Fabian, kumusta naman? Wala ba tayo dyan? Eto na. Sino nga ba yan? Yang showbiz reporter na yan na nalula. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kahapon hinahanap ng taong bayan, partikular na rin ng mga showbiz artists ang hindi pagsipot ng mga magulang nitong si Carlos Yulo sa Malacanang, ibang klase naman itong si actress na si Catherine Bernardo dahil sa kanyang bawat tagumpay ay kasama niya na inililipad niya sa tugatog ng pangarap ang kanyang mga magulang. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa tinatamong karangalan ng naturang actress na si Catherine Bernardo na kamakailan nga lamang ay tumanggap ng pagka-best actress. Nakakalula, nakakamangha ang kanya palang bahay o ang kanyang mansyon na nagkakahalaga ng almost 100 million pesos sa sobrang ganda nito. Almost. Oh, yes. Di mas mataas yung yung presyo ng isang binalita mo dati. Yung ano? Magkapit-bahay sila? Magkapit-bahay ba sila? Magkapit-bahay ba? Magkalapit ba? Hindi magkapit-bahay. Pero hindi, parehong village yan. Parehong village pero ibang street. Sila. Oo. At ang sinika ko nga noon, di ba? Bigay lang iyon. No? Sana all. Hindi tulad dito actress na to, pinaghirapan niya talaga ang bawat ultimo hollow block na inilagay doon sa kanyang napakagandang tahanan na meron pang elevator. O diba, napakalaki, 3rd floor. Meron din siyempre pang napakalaki at napakagandang swimming pool. Alam mo ba kung bakit nagkaroon ng ganito kagaganda at kamahal na mansyon ng naturang actress? Bakit? Bukod sa matipid ito at marunong humawak ng pera. Iba yun, hindi ito yung binigyan. Ayun. Nalito. Mamaya. Ay dahil mapagmahal ito sa kanyang mga magulang. Ayun. Parang may pinatatamaan kang hindi mapagmahal sa magulang. Meron ka bang pinatatamaan? Parang. Ito namang actress na inyong ini-insist na binigyan ng pinaghirapan din naman niya yun. Oo. Pinaghirapan sa ibang paraan. Ewan ko sa inyo, basta't ako, believe ako kay Catherine Bernardo and congratulations kay Carlos Yulo. Kaya lang marami talaga ang nalulungkot dahil wala ang kanyang nanay, wala ang kanyang tatay sa panahon ng palakpak at tagumpay. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babus!
Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ha, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, kumbatsero, tagulan na naman. Naghahanap ka ba ng bagong crossover SUV para sa mas komportableng biyahe? Aba, good news mula sa Cherry Auto Philippines. Makakapag-avail ka ng malaking discounts with the Rainy Day Exclusives promo hanggang August 31, 2024. Uy, hanggang 2024. August 31. Anong petsa na ba ngayon? 14? Oo. O di 16 days to go. Ito na ang perfect time para bilhin ang Dream Cherry Tiggo crossover SUV mo. Ayun. Ang stylish na Tiggo 7 Pro SUV ay 980,000 pesos na lang kung bibilhin mo ito ng cash. Ayun. Baka kailangan mo ng SUV na 7-seater ang capacity, check the Tiggo 8 Pro 1.6 and get it now at a discounted price of 1,498,000 pesos kung bibilhin mo ito ng cash. Yun. O kaya naman ang plug-in hybrid electric vehicle o PHEV at coding exempt na Tiggo 8 Pro PHEV na maaari mong kunin sa halagang 1,888,000 pesos kung bibilin mo ito ng cash. Ano pa hinihintay nyo? Tara na! Take advantage of Cherry's Rainy Day exclusives. Bisitahin ang pinakamalapit na Cherry dealer or check out cherryauto.ph. Yo! Norman! Go, go, go! RH number 1. Ate, magkano sa Champion Super? Bayan Katunying at Ka-Jerry 2x2. Naglabas pala kumbatsero ng order ang Kongreso na at inatasan ng Commission on Audit. Ano na naman yan? Isumite kung paano ang kanilang findings o ito hong COA report kung paano ginastos ang mga confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa panahon ni Secretary Sara Duterte. Nahabol pa pala siya dyan? Hindi pa pala tapos yan? Hindi pa tapos, kumbatsero, at mukhang mainit itong Makabayan Block dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa paghiling kung paano ginamit ang Confidential and Intelligence Fund at ito po ay pinagtibay naman, itong kahilingan, itong motion ng Makabayan Block ay pinagtibay ng Appropriations Committee. Si Congresswoman Estela Kimbo ang nagsabing, approve! Approve agad, without thinking. Without thinking. Ganun. Yang subpuena. Yung subpuenang ipinalabas ng Kongreso. Ito naman kasi ngayon, panahon ng budget deliberations ngayon, kumbatsero, meron pang isa. Meron pang isa. At ito ay mukhang hinihingi ng ilang senador ang ulo. Ulo? Ang ulo ng port collector ng Batangas sa Bureau of Customs. Hindi lang report yan, ulo mismo. Ito, ulo mismo, kumbatsero, sapagkat yung Bugatti, naalala mo yung Bugatti? Na noon pa pala hinihingi ang ulo nitong dahil doon dumaan yung Bugatti. Yung Bugatti na daan-daang milyong piso pala halaga niyan. Yung hinabol do sa parking sa isang exclusive subdivision. Yun ang isusumbat daw ng mga senador sa Bureau of Customs. Paano nailabas doon? Paano nailabas at bakit hanggang ngayon ay hindi man lang napaparusahan yung collector ng Bureau of Customs doon. Yun daw ang isusumbat kay at nabanggit na kahapon naibulong kay Finance Secretary Ralph Recto. Batanggenyo pa naman si Ralph Recto. Nako. Kaya may aabangan tayo sa mga susunod na araw. May balisong ba sa bewang? Ay, alam niyo naman sa amin, mawala na ang yaman. Wag lang ang yabang. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na balos at agupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Ang balitang ito